Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po'y lubos na nagagala para maanyayahan magbahagi sa mga kasapi ng Cofradia de la Virgen de Candelaria. At nais ko pong pasalamatan unang-una sa pagsisimula natin si Philip Medina para sa imbitasyon. Gayon din naman po ang Kura Paroko ng Dambana at parokya ng Nuestra Señora de Candelaria ng Silang Cavite, si Father Marty de Maranan, at gayon din ang parochial vicar na si Father Florence Ompad. No? Isang pagbati po sa mga kasapi ng Cofradia de la Virgen de Candelaria. No? At sana po ay meron tayong mapulot na aral at mensahe sa ibabahagi po natin sa araw na ito. Ang pamagat po ng pagbabahagi natin ngayong hapon, ngayong araw na ito ay ilagay mo ako sa piling ng iyong anak. Ang pamimintuho kay Mariang Pamana ng mga Jesuita. Nais ko pong paalam sa inyo na ang ibabahagi ko po ngayon ay nalathala kamakailan lamang sa Loyola Papers, pinamagatang The Jesuits and Filipino Marian Devotions. Sinikap ko pong tipunin sa akdang ito ang maikling salaysay ng iba't ibang mga imahe ng mahal na Birhen na pinakilala ng mga Jesuita dito sa Pilipinas sa iba't ibang parokya at simbahan. Gayun din naman, sa mga lumipas pong taon ay nakapaglathala na rin ako ng ilang mga artikulo tungkol sa mga nasabing pamimintuho sa mahal na Birhen na dinala ng mga Jesuita dito, at ito po ay nalathala sa The Windhover, The Philippine Jesuit Magazine. At narito po ang ilan sa mga lathala na lumabas noong mga nakakaraang taon. Best Book in Theology and Liturgy sa Cardinal Sin Catholic Book Awards. Nagkaroon po ito ng English version para sa mga lugar sa ating bansa na hindi masyadong sanay sa wikang Tagalog. Ang Holy Week and Easter Processions, a Liturgico-Pastoral Guide. Noong 2015 po ay nalathala din ang aklat ko tungkol sa pagpuputong ng korona sa mga imahe ng mahal na Birhen, Salve Regina. At dito po ay sinikap kong tipunin ang iba't ibang imahe na ginawaran ng koronasyon sa Pilipinas. Una, sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa o yung tinatawag nating Pontifical Coronations. At pangalawa, sa kapangyarihan at ngalan ng mga obispo ng diocese o yung Episcopal Coronation. Ito po ay naging finalist sa liturgy category ng Cardinal Sin Catholic Book Awards noong 2016. Matapos na maputungan ng corona ang mahal na Birhen ng Aranzazu noong 2017, lathala din po ng isang munting aklat bilang paggunita sa koronasyong naganap. At noong 2018 ay lumabas naman po ang pinaunlad na edisyon ng Prosesyon Paghahanda at Pagdiriwang. Ito lamang pong Enero ng taong kasalukuyan, lumabas po ang pinakahuli kong aklat na inilathala ng Claretian Publications, ang Immaculada Peregrina, tungkol sa makasaysayang imahe ng Birheng Peregrina na nakadambana sa simbahan ni San Antonio sa Bustillo sa Sampaloc, Maynila, sa tabi ng simbahan ng Birheng Loreto. Magmula po noong 2007, tinutulungan ko na ang iba't ibang parokya upang maisaayos ang kani-kanilang mga nobena o aklat pamimintuho tungkol sa kanilang mga patron.
At sa paglipas ng panahon, ito na po ang mga nailathalang mga nobena o aklat ng pamimintuho sa iba't ibang patron at titular ng mga parokya. Ang pagbabahagi po natin sa hapong ito ay gagawin natin sa konteksto ng pinagdiriwang ngayon ng mga Heswita sa buong mundo. Ang 500 taon ng pagbabagong puso ni Inigo de Loyola o ni San Ignacio ng Loyola. Pahapyaw po nating balikan ang talambuhay ni Inigo de Loyola. Nagsimula po ang kanyang paglalakbay sa pananampalataya noong 20 ng Mayo, 1521. Sa digmaan sa Pamplona, siya ay nasugatan sa pamagitan ng bala ng isang kanyon. No? At ito'y naging isang mahalagang sandali sa kanyang buhay, sa kanyang landas ng pagbabagong puso. Pagkatapos na siya ay masugatan, siya ay inuwi sa kanilang tahanan at sa loob ng matagal na pagkakaratay sa kama upang magpagaling, ang naging tanging libangan ni San Ignacio ay ang pagbabasa ng mga aklat ng talambuhay ni Kristo at mga santo. At siya ay nag-alab upang tularan ang kanilang ginawa. Halimbawa, hinangaan niyang mabuti si Santo Domingo de Guzman at San Francisco de Assis. At sinabi niya sa kanyang sarili, maaari ko rin sigurong magawa ang kanilang nagawa. Marating ang kanilang narating. Bilang isang Espanyol, si San Ignacio ay lumaking nagmamahal sa mahal na Birheng Maria. Gayunman, nagsimulang lumalim ang kanyang pamimintuho sa Ina ng Diyos. Nung siya ay nagpapagaling, isinaad niya sa kanyang talambuhay na isang gabi noong 1521, malinaw niyang nakita ang wangis ng mahal na Birhen at ng Niño Jesus. At ang karanasang ito ay nagbigay kalubusan sa kanyang pagbabagong puso. Ang mga susunod na mahahalagang kaganapan sa kanyang buhay ay higit na magiging makahulugan dahil sa nakasisigurong presensya ng Birheng Maria. Bilang isang kabalyero, bilang isang magiting na sundalo, kinailangan ni San Ignacio ang isang senyora na paglilingkuran at pag-aalayan niya ng kanyang paglilingkod at ng kanyang buhay. At dito, ang puwang na ito sa kanyang buhay ay waring pinunan ng presensya ng mahal na Birheng Maria. Kaya naman, naging masidhi ang kanyang pagmamahal sa mahal na Birhen. At may isang pangyayari sa kanyang buhay kung saan ito'y kanyang ipinamalas. May nakita siyang isang Moro, isang araw nang siya'y naglalakbay. At nakipagtalo ito tungkol sa pagiging Birhen ni Maria. Sa parte ni San Ignacio, siya'y nag-aalab upang ipagtanggol ang mahal na Birhen. Nang sila ay naghiwalay na, inisip niya kung dapat ba niyang hamunin sa bunuan ang Moro, hamunin sa isang away. Pagdating niya sa isang sangandaan, binitiwan niya ang renda ng kanyang buriko at sa isip niya ay kung ang buriko ay susunod sa Muslim, ito'y kanyang aawayin. Ngunit kung ang buriko ay lilihis ng daan, hindi niya aawayin ang Muslim. Nang hindi sumunod ang buriko sa Moro, itinuring niya itong isang tanda mula sa Diyos na hindi siya dapat paghiganti. Noong huling bahagi ng Pebrero 1522, tumalaw si San Ignacio sa dambana ng Birhen ng Aranzazu sa Guipuzcoa sa Espanya nang siya ay patungo sa Montserrat.
Kasama niya ang kanyang paring kapatid na si Pero Lopez de Loyola. Nagbihilya sila at inilagay sa kandili ng mahal na birhen ang paglalakbay nila sa Jerusalem, lalo na para sa kanilang kinakailangang lakas at mabuting kalusugan. Pinaniniwalaan din ng mga biographers ni San Ignacio na dito niya sa dambanang ito ginawa ang kanyang panata ng kalinisan o yung vow of chastity. Dahil una, angkop na angkop ang dambanang ito ng mahal na birhen ng Aranzazu na nung panahong yon ay mga mahigit 50 taon pa lamang mula nung natagpuan ang banal na imahe ng mahal na birhen. At pangalawa, ayon sa mga sulat ni San Ignacio, binabalikan niya ang alaala sa dambanang ito at waring may isang pambihirang pangyayaring spiritual na karanasan ang kanyang naaalaala tungkol dito sa dambanang ito. Mula ika-24 hanggang ika-25 ng Marso, 1522, ginawa ni San Ignacio ang bihilya ng mga armas sa harap ng mahal na Birhen ng Montserrat, kung kailan ay itinalaga niya ang kanyang sarili kay Maria at sa kanyang anak. At nang siya'y maordenahan ng pari habang nasa Venice at naghahanda para sa una niyang misa, ang mataimtim niyang panalangin palagi at noong 1537 sa mahal na Birhen ay "Le quisiese poner con su hijo, ilagay mo ako sa piling ng iyong anak." Ito ang pagnanais, ang pagsusumamo ni San Ignacio sa mahal na Birheng Maria. Ilagay mo ako sa piling ng iyong anak. Ilapit mo ako sa iyong anak na si Jesus. Taglay ang halimbawa ng kanilang tagapagtatag na si San Ignacio ng Loyola. Pinakilala ng mga misyonerong Jesuita sa Pilipinas ang pamimintuho sa mahal na Birhen sa mga lugar na kanilang pinagmisyonan. At ngayon po ay pahapyaw nating titingnan ang iba't ibang imahen ng mahal na Birhen na ipinakilala ng mga Jesuita dito sa ating bansa. Ang isa po sigurong mapupunan natin sa bahaging ito ay ang napakaraming pamagat ng mahal na Birhen. At sa isang pagninilay ni Papa Francisco kamakailan lamang, sinabi niya, palaging pinag-uukulan ng pamimintuhong Kristiyano ng magagandang pamagat ang mahal na Birhen, tulad ng isang anak sa kanyang ina. Sadyang maraming magagandang bagay ang maaring sabihin ng isang anak sa kanyang ina na lubos niyang minamahal. Sadyang napakaraming magagandang bagay. Ito ay mga paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig ng isang anak sa kanyang ina. Maaring ang mga ito ay lumalabis, subalit alam nating nakagagawa tayo ng labis-labis dahil sa pagmamahal. Ngunit nagmumula ito sa puso. Sa diwang ito ay tingnan natin ang iba't ibang imahe ng mahal na Birhen na ipinakilala ng mga misyonerong Jesuita sa Pilipinas. Una sa Archdiocese ng Maynila. Ang Nuestra Señora de Montserrat. Bago ang 1620, idinambana ni Father Andres Caro, isang Jesuita, ang imahe ng mahal na Birhen sa ganitong pamagat sa simbahan ng San Miguel sa Maynila. Si Padre Caro ay deboto ng nasabing imahen.
Galing ng Italia patungong Sevilla kung saan siya sasakay ng barko, dumaan siya sa dambana ng Birheng Montserrat. Ang mga deboto ng mga birhen dito sa Pilipinas, sa Maynila, ay mga Indio at Espanyol na noon ay madalas pumunta sa simbahan ng San Miguel. Ang simbahan ng San Miguel po noon ay hindi sa kasalukuyang kinalalagyan nito ngayon, kundi nasa kabilang bahagi ng Ilog Pasig. Umigting ang debosyon ng isang peste ang kumalat sa Maynila at sa mga arabal nito noong 1628, kung saan marami ang namatay. Ang mga residente ng San Miguel ay naligtas nang nanawagan sila sa Birhen ng Montserrat at kay San Miguel. Sa kasalukuyang simbahan ng San Miguel, wala na po ang imahe ng mahal na Birhen at wala pong tala kung ano po ang nangyari dito. Maaring ito ay naging casualty ng digmaan. At sa kasalukuyan, ang simbahan ng San Miguel ay ang National Shrine of Saint Michael and the Archangels. Subalit noon ay mayroon pong debosyon sa mahal na Birheng Montserrat sa simbahan ng San Miguel. Ang Birhen de la Rosa na matatagpuan sa parokya de San Pedro at San Pablo sa lungsod ng Makati ay dinala ni Father Juan Jose Delgado kasama ng imahe ng Nuestra Señora de Borongan. Si Father Delgado ay mula sa Cadiz, Espanya at nanatili siya sa Acapulco, Mexico ng 7 taon mula noong 1711 bago siya nagtungo sa Maynila. Sakay siya ng galyong Nuestra Señora de Begoña na umalis ng Acapulco noong 31 ng Marso 1718. Dumaong ito sa Borongan noong 2 ng Hulyo at dumating sa Cavite noong 27 ng Hulyo. Ayon sa salaysay ni Father Delgado, ang dalawang imahen ay may relikya sa dibdib, isang hibla ng buhok ng mahal na Birheng Maria. Sa kasalukuyan, wala na po ang relikya ng Birhen ng De La Rosa sa Makati dahil ito ay nawala noong digmaang Pilipino-Amerikano. Gayon din po ang garing na ulo at kamay ng mga imahen. Ito po'y napalitan na ng kahoy. Idinambana ang imahen sa simbahan ng San Pedro Makati kung saan mayroon ding nobisyado ang mga Heswita. Si Father Pedro Morillo Velarde na isang historiador ng mga Heswita, inialay niya ang kanyang aklat na Historia de la Provincia de Filipinas de la Compañía de Jesus na nalathala noong 1749 sa dalawang kilalang pamagat ng mahal na Birhen, ang Birhen de la Rosa at ang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Ito marahil ay dahil na rin sa siya'y naging kapelyan sa San Pedro Makati at sa loob ng 3 taon ay nagsilbing rektor at sa residensya ng Antipolo at sa simbahan ng Antipolo. Dahil sa malaganap na pamimintuho sa mahal na Birheng de la Rosa, ito po ay pinitisyon upang gawaran ng isang koronasyon sa ngalan at kapangyarihan ng Santo Papa. At ito po ay ipinagkaloob noong October 29, 2018. No? At kung papansinin po natin sa sulat sa dekreto na mula sa Congregación de Culto Divino at Disiplina Sacramentorum, ang petisyon ay ginawa ni Cardinal Tagle noong October 24, 2018.
At ito po ay kaagad-agad na naaprubahan, ipinagkaloob noong October 29, 2018. So, sa pagsasaliksik ko po sa mga kinoronahang imahe ng Mahal na Birhen sa Pilipinas, sa ngalan ng Santo Papa, ito po yung pinakamaigsi na panahong inintay para maaprubahan ang petisyon. At ang koronasyon ay isinagawa noong 16 ng Marso, 2019. Pinamunuan ito ni Arsobispo Giordano Cascia, bagamat ang misa ay pinamunuan ni Cardinal Tagle. Ang Birheng de la Rosa sa kasalukuyan ang ika-39 na kinoronahan sa ngalan ng Santo Papa sa bansang Pilipinas. Ang isa pa pong matandang imahe ng Mahal na Birhen na dinala ng mga Heswita sa Pilipinas ay ang Nuestra Señora del Pilar na nasa simbahan ng Santa Cruz sa Maynila. Bagamat hindi tiyak kung kailan dinala ng mga Heswita ang nasabing imahen, ay papalagay po natin na naroroon na ang imahe noong 1743 o mas maaga pa, dahil ayon na rin sa patotoo ng isang historical marker, itinatag noong taong yon ang kofradiya kaugnay ng Nuestra Señora del Pilar. At kadalasan ang mga nasabing kofradiya ay itinatatag upang pangalagaan ang isa ng umiiral na debosyon sa Mahal na Birhen. Ang Birheng del Pilar ay pinagkalooban din ng koronasyon sa ngalan ng Santo Papa, ayon na rin sa kahilingan ni Cardinal Tagle. At ipinagkaloob po ang dekreto noong June 27, 2017. Isinagawa po ang koronasyon noong ika-7 ng Disyembre 2017 at ito'y pinamunuan ni Cardinal Tagle. At sa pagpuputong ng korona sa Mahal na Birhen, siya ay tinulungan ni Archbishop Cascia, ang Apostolic Nuncio. Ang Birheng del Pilar ang ika-33 kinoronahan sa ngalan ng Santo Papa. Sa diocese naman ng Antipolo sa lalawigan ng Rizal, narito po ang mga imaheng ipinakilala ng mga Heswita. Una, at ang higit na kilala sa karamihan, ang Birhen ng Antipolo. Dinala sa Pilipinas ni Gobernador Juan Niño de Tabora ang imahen noong ika-25 ng Marso 1626 upang magsilbing patrona ng kanyang paglalayag. Ito po ay lula ng galyong San Raimundo na nakatalaga bilang El Almirante at kasama ang mga galyong San Luis na siyang nagsilbing kapitana at San Ignacio at San Jacinto. Dumating sa bansa ang flota ng mga galyon noong ika-29 ng Hunyo 1626. Bago namatay si Gobernador de Tabora noong 1632, pinagkatiwala niya sa mga Heswita ang kanyang minamahal na imahen at ito naman ay dinala ng mga Heswita sa Antipolo kung saan ginagawa noon ang simbahan. Ang isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Birhen ng Antipolo ay ang pag-aalsa ng mga Tsino noong 1639. At ito po ay nakatala sa Annales Ecclesiasticus na siyang tala-arawan ng mga obispo at arsobispo ng Maynila. Ayon sa salaysay, nang mag-alsa ang mga Tsino at sila itinaboy mula Maynila patungo sa mga kabundukan at lalawigan, nagpunta sila sa Antipolo. At nang mabalitaan ng kura paroko ng Antipolo na darating ang mga Tsinong nag-aalsa, ipinatago niya ang imahe ng Mahal na Birhen, ang imahe ng Santo Cristo
at ang ilang mahahalagang gamit ng simbahan sa gubat ng Hinapaw. Subalit, ito'y natagpuan pa rin ng mga rebelde at tinangka nilang sunugin ang imahe ng Mahal na Birhen at Santo Cristo. Bagamat nasunog ang krus, nayari sa matigas na kahoy, ang Santo Cristo at ang imahe ng Mahal na Birhen ay hindi nasunog. Kaya't ang ginawa ng mga Chino ay pinagsisibat nila ang imahe ng Mahal na Birhen. At hanggang ngayon, makikita po natin ang mga sugat na likha ng sibat na nasa mukha ng Mahal na Birhen. At ayon kay Padre Pedro Murillo Velarde, kahit ilang ulit na tinangkang takpan ang mga sugat ng Mahal na Birhen, lagi itong lumilitaw. At sabi ni Father Pedro Murillo Velarde, waring nais ng Mahal na Birhen na manatili ang kanyang sugat upang maging tanda ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga deboto at mga anak. Dahil sa pangyayaring ito, pinakuha ni Gobernador Sebastian Hurtado de Corcuera ang imahen ng Mahal na Birhen at Santo Cristo upang dalhin sa Maynila. Kinalaunan, itinalagang patrona ng mga galyon ang Birhen na naglalayag sa Manila, Acapulco. Kaya't ang Mahal na Birhen ay ilang beses sumakay ng galyon at narito po sa atin ang mga galyon na kanyang sinakyan, ang San Luis, Encarnacion, San Diego, San Francisco Javier, San Jose. Ayon na rin sa kahilingan ni Gobernador Sabiniano Manrique de Lara at Nuestra Señora del Pilar, ayon sa kahilingan ni Fray Juan de Arachedera na Gobernador General noong panahong yon. At dahil sa karanasang ito ng mapayapang paglalayag at ligtas, noong ika-8 ng Setyembre 1673, ipinagkaloob ni Gobernador Sabiniano Manrique de Lara sa Mahal na Birhen ang pamagat na Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Pagkatapos ng Misa San Ignacio sa Intramuros, bilang pasasalamat sa kanilang ligtas na paglalakbay, ibinalik ang Birhen sa Antipolo pagkatapos ng 14 na taon na pagkawala sa Antipolo. Ang Birhen ng Antipolo ay ginawaran din ng koronasyon sa ngalan ng Santo Papa at ang dekreto ay lumabas noong ika-18 ng Hulyo 1925. At mahigit sa 1 taon nang naging preparasyon para sa kanyang koronasyon dahil halos buong bansa po ay naghanda para sa kanyang koronasyon. At ito ay isinagawa ni Archbishop Michael O'Doherty noong ika-28 ng Nobyembre 1926, kaugnay na rin ng ika-300 taong pagdating ng imahen sa Pilipinas. At dahil sa inaasahang napakaraming tao at marahil upang maging higit na accessible ang koronasyon, ang Mahal na Birhen ng Antipolo ay ibinaba po mula Antipolo papuntang Maynila at ginawa ang koronasyon sa Luneta. Siya po ang ika-4 na imahe ng Birhen na kinoronahan sa ngalan ng Santo Papa. Katulad ng nabanggit ko kanina, nang inialay ni Padre Pedro Murillo Velarde ang kanyang aklat, ginamit niya ang larawan ng Birhen de la Rosa at ng Birhen ng Antipolo bilang mga larawan ng Mahal na Birhen. Nakatutuwa pong isipin na ang paglalagay ng larawang ito noon ay nasa libro lamang, ay nagkaroon ng katuparan at nabigyang buhay ng noong 2019
dinala ng mga taga San Pedro Makati ang imahe ng Birheng de la Rosa sa dambana ng Birhen ng Antipolo at doon sila nagkaroon ng photo off. No? Yung dating nakikitang larawan lamang sa aklat ni Pedro Morillo Velarde ay nabigyang buhay ng magtagpo mismo ang dalawang makasaysayang imaheng ito ng mahal na Birhen na galing sa mga Heswita. Ang isa pang imahe ng mahal na Birhen na dinala ng mga Heswita sa bahagi ng Rizal ay ang Nuestra Señora de Aranzazu. Ang dambana ng Birheng ito ay nasa Guipuzcoa, Espanya, at ito itinayo kung saan nakita ni Rodrigo de Balsategui, isang pastol na Basko, ang imahe ng Birhen na nasa tinikan at may kampanilyang pangbaka noong 1476. Ang nagdala ng debosyon sa Birhen ng Aranzazu sa San Mateo ay si Father Juan Echazabal noong 1705. At ito po ay nakasalaysay sa aklat ni Father Pedro Morillo Velarde na Historia de la Provincia de Filipinas. Bagamat ang bayan ng San Mateo ay unang itinalaga kay San Mateo, kinalaunan ang mahal na Birhen ang naging patrona. At dahil sa malaganap na pamimintuho sa Birhen ng Aranzazu, sa katunayan, ito nga lamang ang simbahan na nakatalaga sa mahal na Birhen ng Aranzazu sa buong Pilipinas. Ginawaran ng koronasyon sa ngalan ng Santo Papa ang imahen at ang dekreto ay lumabas noong June 17, 2016. At halos isang taon din ang naging paghahanda ng mga taga San Mateo para sa koronasyon na ginawa noong ika-31 ng Mayo, 2017. Ito po ay isinagawa ni Orlando Cardinal Quevedo, samantalang ang misa ay pinamunuan ni Obispo Francisco de Leon ng Antipolo. Ang mahal na Birhen ng Aranzazu ang ika-32 kinoronahang imahe ng mahal na Birhen sa Pilipinas. Isang lumang simbahan na itinayo ng mga Heswita ang matatagpuan sa Buso-Buso. Kung maalala po natin, ang Buso-Buso ay nabanggit sa nobela ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere, kung saan si Kapitan Tiago ay nangangaso. Hindi malinaw kung paano naging patrona sa Buso-Buso ang Nuestra Señora de la Anunciata. Ang simbahan ay nasira ng lindol noong 1880 at nilisan ang sitio noong 1911 dahil may panukalang itatayong dam sa bahaging iyon. Subalit nung hindi matuloy ang pagtatayo ng dam, itinayo muli ang simbahan at ito'y naging parokya noong Enero 2004. At ang naging patrona at titular nito ay ang Nuestra Señora de la Anunciata. Sa Antipolo, ang isang pinakamatandang samahang relihiyoso ay ang Cofradia de la Anunciata. At ito'y may iniingatang maliit na imahe ng Birhen na nasa urna. Hindi tiyak kung kaugnay ito ng Congregación de la Anunciata na binanggit ni Father Pedro Chirino sa kanyang Relasyon de las Islas Filipinas na nalathala noong 1604. Sa simbahan naman noon ng Antipolo, sa lumang simbahan bago ito nasira na ikalawang digmaang pandaigdig, ay may imahe ng Anunsyata sa isang retablo menor. So siguro po ito yung maaring magbigay sa atin ng dahilan kung bakit napili ang Anunsyata bilang patrona sa Buso-Buso.
Ang debosyon naman sa mahal na ina ng kaliwanagan sa Cainta ay dinala dito ng mga Heswita noong 1727 habang si Father Bartolomeo Cabanti ang pari. Si Father Cabanti po ay taga Ferrara, Italia, samantalang ang pamimintuho sa Madre Santissima del Lume ay galing naman sa Palermo, Sicilia. So maaring si Father Cabanti ang naging instrumento upang makarating sa Cainta, mismong galing sa Italia, ang pamimintuhong ito na noong panahong yon ay may 5 taon pa lamang. No? Dahil ang pinagmulan po ng larawang ito ng mahal na ina ng kaliwanagan o ng Maria Madre Santissima del Lume ay ang pagnanais ni Father Giovanni Antonio Genovesi na magkaroon ng isang espesyal na larawan ng mahal na Birhen na pwede niyang dalhin sa kanyang pagmimisyon sa Palermo sa Italia. At ayon sa kasaysayan ng imaheng ito, nagpakita ang mahal na Birhen sa isang madasaling babae na hininga ng tulong ni Father Genovesi noong ika-21 ng Nobyembre 1722 sa simbahan ng San Stanislao Kostka al Noviciato sa Palermo, Sicilia. Kaya nga lamang, hindi nagabayan ng pari o ng babae ang pagpipinta ng larawan ng Birhen, kaya't ang unang larawang kinalabasan ay hindi naayon sa pangitain. Pagkalipas ng ilang panahon, hiniling uli na magpakita ang mahal na Birhen at pumayag naman ang mahal na Birhen. Ngunit sinabi niya sa babae, sa pagkakataong ito, magpapakita ako sa iyo sa estudyo ng pintor. Ngunit ikaw lamang ang makakakita sa akin. Ang gagawin mo ay ituturo mo sa pintor ang dapat iguhit, samantalang gagabayan ko naman ang iguguhit niyang larawan. At ang kinalabasang larawan ay naging matapat sa pangitain, kaya't ito'y binasbasan ng mahal na Birhen. Noong digmaang Filipino-Amerikano 1899, nasunog ang simbahan ng Cainta at kasamang nasunog ang imaheng dala ng mga Heswita. Kaya't nagpapinta ng bagong larawan ang parokya ng Cainta kay Fernando Amorsolo. At ang larawang ito magmula noong 1950 ang nakadambana sa simbahan ng Cainta, lalo na nung ito ay muling itinayo noong 1968. At dahil sa malaganap na pamimintuho sa mahal na ina ng kaliwanagan, ito po ay ipinitisyon upang koronahan din ni Obispo Francisco de Leon at ipinagkaloob naman ng Santa Sede sa Roma ang petisyon sa pamagitan ng dekreto ng ika-6 ng Disyembre 2017. At isinagawa po ang koronasyon ng mahal na Birhen ng Ina ng Kaliwanagan noong ika-1 ng Disyembre, kapistahan ng mahal na Birhen 2018. Ang misa po ay pinamunuan ni Obispo Francisco de Leon. Ang koronasyon ay ginawa ni Archbishop Giordano Cascia, katulong ang kura paroko at rektor noon si Obispo Noli Bucco. Ang Ina ng Kaliwanagan ang ika-38 kinoronahan sa mga imahe ng mahal na Birhen sa Pilipinas. Sa Diocese ng Buwak ay matatagpuan ang mahal na Birhen ng Biglang Awa. Nagsimulang magmisyon ang mga Heswita sa Marinduque noong 1621. Dinala dito ang isang 3 talampakang imahe ng mahal na Birhen. At tuwing sa oras ng panganib, nagdarasal dito ang mga taga Marinduque at sila naman ay dinidinig at naliligtas. Kaya't kinalaunan tinawag nila itong mahal na Birhen ng Biglang Awa o Pronto Socorro.
dahil sa dagli ang tulong na kanilang tinatanggap tuwing sila'y humihingi ng tulong. Dahil din sa malaganap na pamimintuho, katandaan ng imahen at mga himalang kaugnay, ipinagkaloob din ng petisyon upang ito'y koronahan sa pamagitan ng dekreto na lumabas noong 19 ng Mayo, 1957. Isinagawa ang koronasyon ni Obispo Alfredo Maria Oviar ng Lucena noong 10 ng Mayo, 1958. Kanina po ay nabanggit natin na nang dumating ang imahe ng Birhen de la Rosa, meron itong kasamang isa pang imahen at ito po ay ang Nuestra Señora de Borongan na nasa Diocese ng Borongan. Katulad ng narinig na natin kanina, ito ay nakasakay din sa galyong Nuestra Señora de Begonia at dumating sa Pilipinas noong 2018. At dahil unang dumaong ang Nuestra Señora de Begonia sa Borongan, maaring doon ay binaba na ang imahe ng Birhen ng Borongan. Ang larawan ng imahe na nakikita po natin sa ating slides ngayon ay ang ipinapalagay, no? Bagamat walang katiyakan na imahe ng Birhen ng Borongan, sapagkat dahil po sa mga kaguluhan ng panahon ng digmaan at nasunog ang maraming lugar sa Borongan, ito pong imaheng ito, ayon sa kasaysayan, ay kinuha ng isang sundalong Amerikano bilang war booty, no? At inuwi sa Amerika. Subalit, pagkalipas ng ilang taon, nung ipinagdiwang natin ng centennial ng Philippine Independence, no, na ibalik po sa tulong ng isang obispo sa Amerika ang imahe ng Mahal na Birhen na tinatawag na Nuestra Señora de Borongan. Ito po ay may isang talampakan lamang halos ang taas, no? At hindi pa nasusuri kung ito nga ay may lalagyan ng relikya sa dibdib tulad ng Birhen ng de la Rosa, no? Subalit ito po ay nakadamba na sa isang kapilya sa compound ng Katedral ng Borongan. At inialay po ni Father Delgado ang kanyang mahalagang akda noong 1751 sa Birhen ng Borongan. Dahil sa matimyas niyang pamimintuho dito, si Father Delgado ay nakadestino noon sa Visayas, no? At nasa Palapag siya, at mula sa Palapag madalas niyang pinupuntahan bilang isang peregrinasyon ang Borongan upang dalawin ang imahe ng Mahal na Birhen, at ilang beses din siya nagbisa dito ayon sa kanyang salaysay mismo dito sa pasimulang bahagi ng aklat na Historia General Sacro Profana. Ngayon tayo po ay dumako sa lugar na mas malapit sa inyong puso, ang Diocese ng Imus. Sa Diocese ng Imus, meron pong dalawang imahe ng Mahal na Birhen na masasabi nating dinala ng mga Heswita or umusbong ang debosyon dahil sa mga Heswita rin, no? Noong 1620, ang mga taga Maragondon, Cavite ay nag-ambaga ng 70 piso para makapagpagawa ng isang imahen bago pa man naging patrona nito ang Nuestra Señora de la Asunción. Ito ay yari sa kamagong at may garing na ulo at mga kamay. Sa simbahan ng Maragondon, alam naman po siguro ninyo, no, na mayroon pang isang imahe ng Asunsyon na ito naman ay matatagpuan sa Retablo Mayor, no? At ang tawag nila dito ay ang Birheng Nakatayo. At dahil na rin sa pagkilala sa malaganap na pamimintuho sa nasabing imahe ng Mahal na Birhen, ito po ay ginawaran ng Koronasyong Episkopal ni Obispo Manuel Sobreviñas ng Imus noong 14 ng Disyembre
1,997. Ngayon naman ay isang imahe na higit na malapit sa inyong puso. Ang Nuestra Señora de Candelaria ng Silang. Ang silang ay ibinigay sa mga Jesuita noong 1599 at ang simbahang ipinatayo ni Father Juan de Salazar ay itinalaga sa Nuestra Señora de Candelaria noong 1640. Pinapalagay na ginawa ang pinipintuhong imahe ng Birheng Candelaria kasabay ng retablo noong 1663. No? At malaki po ang naitulong sa akin dito ni Philip Medina upang matipon ng mga impormasyon tungkol sa pinipintuhong imahe ng Birhen ng Candelaria sa inyong parokya at dambana. Dahil din sa pagkilala sa malaganap na pamimintuho sa Birhen ng Candelaria, ito ay ginawaran ng Episcopal Coronation na ipinagkaloob ng inyong kasalukuyang obispo, Reynaldo Evangelista. No? At ito po ay isinagawa noong 2019, no? Bago ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Candelaria. Kung titingnan natin, napakaganda ng wangis ng mukha ng mahal na Birhen at ng Niño Jesus. No? At ito'y nag-aanyaya sa atin upang mamintuho, malapit na mahalin ang mahal na Birhen sa pamagat na ito. Sa puntong ito'y maganda pong pagnilaya natin ang kahulugan ng pamimintuho sa Birhen ng Candelaria. Ang pamagat na ito ng mahal na Birhen ay matalik na kaugnay sa tagpo ng pagdadala sa sanggol na Jesus sa Templo ng Jerusalem ayon sa itinakda ng batas ng mga Hudyo na ang panganay na anak ay kailangang ihandog sa Diyos. Kaya hindi naman ito rin ang araw ng paglilinis kay Maria sapagkat sa kulturang Hudyo, ang babaeng nanganak ay itinuturing na hindi malinis at kailangang dalisayin. No? Kaya't ang kapistahang ito ng mahal na Birhen ay tinatawag ding Purificación de Nuestra Señora. Sa kalendaryo ng simbahan, kung tutuusin, ang kapistahang ito ay kapistahan ng Panginoon. Ang pagdadala ng Panginoon sa Templo ng Jerusalem. Subalit, sa ating mga Pilipino, ito rin ay naging isang kapistahang ng mahal na Birhen. Ang Birhen ng Candelaria o ang Birhen ng Purificación. Sa tagpo ng pagdadala sa templo, ito po yung huling bahagi, no, na kung saan sinabi doon, binasbasan si Maria at Jose ni Simeon at ang bata. At sinabi niya kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos. Ngunit tutulig sa insya ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Sa mga namimintuho sa mahal na Birhen ng Candelaria, ang unang mensahe po siguro ay ang batang Jesus. Ang kapalaran ng batang Jesus na nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. A sign of contradiction. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit tutulig sa iyo. So dito po'y sinasabi sa atin ang sinusundan natin sa pamimintuho sa Birhen ng Candelaria ay hindi ang mahal na Birhen, kung hindi ang kanyang kalong-kalong na bata, na isang tanda mula sa Diyos. Ngunit sa ating pagsunod na ito, mayroong hamon. Tulad ng hamon na sinabi ni Simeon kay Maria, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong
puso, ang Mater Dolorosa. Ang pagsunod kay Jesus, alam po natin ito, ay nangangahulugang pagpapasa ng ating krus. Paghihirap kasama niya. Ngunit, kung tayo naghirap at namatay na kasama ni Jesus, tayo din ay mabubuhay na magmuli kasama niya. At ito marahil ang paanyaya ng pamimintuho sa Birhen ng Candelaria. Ang liwanag ng sanlibutan ang ating sinusundan. Sa atin pong narinig, sa napakaraming imahe ng mahal na Birhen na ipinakilala ng mga Heswita, bukod pa sa mga imahe ng mahal na Birhen na ipinakilala ng iba pang mga relihiyosong orden, tunay ngang makikita natin na tayo isang pueblo amante de Maria. Ang mga katagang ito ay galing sa Himno Oficial del Congreso ng ika-33 Eucharistic International Congress noong 1937. Andito po ang dalawang unang saknong kung saan naroroon ang mga salitang ito. Hacia 4 centurias que esta tierra Filipinas se nutre de la doctrina de Cristo Divina Luz. Pueblo amante de María, antes que sus montes de oro forman su rico tesoro, los tesoros de la cruz. Sa loob ng 4 na siglo, itong bayang Pilipinas ay lumago sa doktrina ni Kristo, ang banal na liwanag. Isang bayang sumisinta kay Maria sa harap ng iyong bulumuduking ginto. Bumubuo ka ng masaganang yaman, ang yaman ng krus. At kaugnay nito, magandang sariwain natin ang sinabi ng ating mga obispo sa kanilang sulat pastoral tungkol sa Filipino spirituality noong 1990, bago sumapit ang jubileo ng 2,000. Kung may isang bagay na namumukod tangi sa landas ng pagpapakabanal ng Katolikong Pilipino, ito marahil ay walang iba kundi ang paglapit natin kay Kristo sa pamamagitan ni Maria. Ad Jesum per Maria. At dahil tanggap na natin ito, hindi na natin kinababahala. Sa katunayan, sa maraming sulok ng bansa, naging isa sa mga pinaka-epektibong paraan ng paghubog at pagpapalaganap sa mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ang debosyon sa mahal na Birhen. Ang malalim na debosyon sa mahal na ina ay nananatiling isa sa pinakamatinding lakas na nagpapanatiling buhay sa pananampalatayang Pilipino at Katoliko. Si Maria, kumbaga, ay parang pataba sa lupang inihahandang matamnan ng binhi ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Madalas, tayo rin ang nagkukulang sa pagbibigay panahon upang mahasikan ng binhi ang matabang lupa na matagal nang inihanda ng mahal na Birhen. At bilang pagtatapos po sa ating pagninilay sa araw na ito at kaugnay ng inyong pagiging dambana ng mahal na Birhen ng Candelaria, pang-diocesis na dambana, maganda pong pagnilayan natin ang sinabi ni Papa Francisco sa kanyang motto proprio Sanctuarium in Ecclesia. The shrine has a great symbolic value in the church, and making a pilgrimage is a genuine profession of faith. Through the contemplation of sacred images, in fact, one affirms the hope of feeling more strongly the closeness of God that opens the heart to the confidence of being heard and answered in one's deepest desires. Popular piety is a true expression of the spontaneous missionary activity of the people of God.
finds in the shrine a privileged place where you can express the fine tradition of prayer, of devotion, and trust in God's mercy, inculturated in the life of every people. The shrines remain to this day in every part of the world as a distinctive sign of the simple and humble faith of believers who find in these holy places the basic dimension of their existence as believers. Here they experience deeply God's closeness, the tenderness of the Virgin Mary, and the company of the saints, an experience of true spirituality that cannot be underestimated at risk of mortifying the Holy Spirit and the life of grace. Many shrines have been perceived as part of the life of people, families, and communities to the point of shaping the identity of generations and even affecting the history of some nations. Sa diwang ito, masasabi po natin na ang pinakamahalaga sa isang dambana ay hindi ang kalumaan ng simbahan o ang kagandahan ng kapaligiran. Bagamat ito po ay mahalaga at nakatutulong upang maging kaaya-aya ang isang dambana o simbahan. Pero ang higit na mahalaga ay ang karanasan ng bawat peregrino, ng bawat deboto na pupunta sa dambanang iyon. Ang karanasan niyang maramdaman ang presensya ng Diyos sa pamagitan ng mahal na birhen o kung sino mang santo ang pinipintuho sa dambanang iyon. At malaki po ang papel na ginagampanan ng mga kasapi ng sambayanang nangangalaga sa dambana. Ang mga taga-parokya at dambana ng Nuestra Señora de Candelaria. At siguro po kayo bilang mga kasapi ng Cofradia de la Virgen de Candelaria, malaki ang inyong papel na gagampanan upang bigyang katotohanan ang pagkakaroon ng karanasan ng banal sa dambana ng mahal na Birhen ng Candelaria. Kaya't ang hamon po sa inyo, mga kasapi ng Cofradia de la Virgen de Candelaria at sa lahat ng parishioners, kasapi ng sambayanan ng Diyos sa silang, magningning ka, dambanang Candelaria. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. E hindi naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nilang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Magningning ka, dambanang Candelaria. Sa ating pagtatapos, alalahanin natin ang paalaala ng pagdiriwang natin ng 500 taon ng Kristyanismo sa ating bansa. Tayo ay biniyayaan upang maging biyaya, gifted to give. Sa patuloy nating pagdiriwang ng taon ng yubileo, magiliw nating masdan ang ating Inang Maria sa tulong ng imahe ng Nuestra Señora de Candelaria. Matapos tanggapin ni Maria ang biyaya ng pagkakatawang tao ni Jesus na ipinahayag sa kanya ng anghel, siya ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda
upang dalawin at kalingain ang kamag-anak niyang si Elizabeth. Isang tunay na halimbawa ng Missio ad Gentes, isang simbahang nagpapahayag ng ebanghelyo na lumalabas sa kanyang sarili upang maglingkod sa kapwa. Patuloy nawa tayong ilagay ng mahal na Birheng ng Candelaria sa piling ng kanyang anak na si Jesus, ang liwanag ng sanlibutan. Nuestra Señora de Candelaria, ipanalangin mo kami. Maraming salamat po sa inyong lahat.